Aminado si bagong Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na hindi pa posible sa ngayon ang 20 pesos kada kilong bigas. Isa lang yan sa mga sinabi ng bagong kalihim na nag-first day ngayon sa opisina ng DA. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Ang mahal pa rin ng bigas. Yan ngayon ang naistutukan ng bagong kalihim ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng modernisasyon sa sakahan. Ang 20 pesos na bigas, kakayanin pa ba? Mainit agad na usapin sa presyo ng bigas ang tinalakay ng humarap sa media ang bagong sekretary ng Department of Agriculture. Biyernes nitong nakaraang linggo nang i-appoint ang business tycoon na si Francisco Chu Laurel Jr. ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa unang araw ng kanyang serbisyo bilang kalihim, bahagi raw natututukan ng kanyang departamento ang pag-modernize sa sektor ng pagsasaka. Mas paigtingin daw niya ang kalidad at produksyon ng bigas at ng iba pang agriculture commodities. Pero nang tanungin ang bagong kalihim kung inaasahan pa bang mapapababa sa 20 piso ang kilo ng bigas, ang kanyang sagot, The 20 peso per kilo is an aspiration. Ang problem now, we are in the 15-year high sa world market. So today, that is not possible. Dahil naman sa papalapit na mas matinding epekto ng El Nino, kasama raw sa plano ni Laurel kung paano matutugunan ang magiging epekto ng El Nino sa agrikultura. Ang pangakong 20 pesos! Kasabay naman ng kanyang first day, sinalubong ng protesta ang harap ng opisina ng DA. Ayon sa grupong Pamalakaya, hindi dapat ang gaya ni Laurel ang kalihim ng DA. Mayroon conflict of interest, no, para sa kanya lamang negosyo at hindi para doon sa kapakanan ng mga magsasaka, ng mga maliit na mga mangingisda. Magagamit niya yung kanyang posisyon para sa kanyang negosyo. Matatanda ang isa si Laurel sa mga campaign donors ni PBBM nang siya'y nangangampanya pa lang sa pagkapangulo. Pinatatakbo rin niya ang malalaking negosyo sa sektor ng pangingisda, manufacturing, energy, real estate at iba pa. Pero giit ni Laurel, basically, nag-divest na ako. I have no more interest in all the companies that I used to own. DA is a full-time job. I have no time to do anything else. Laki ng department, no? Sa ngayon, pinaplansya na ni Laurel ang pag-iikot sa buong bansa para pag-aralan at personal na alamin ang kalagayan ng sektor ng agrikultura. Wala rin daw plano ang kalihim na magdagdag ng mga bagong opisyal ng kagawaran. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.